Ngayon no, ito maiinit na ho ito mga kababayan. Maiinit na ito. Ngayon, may nakita kong isang content creator I'm back, baby! Medyo may dito sa YouTube, no, si Sir. Ayan, ipinapaliwanag, meron siya sinasabi about o tungkol dito kay Toby Tiangco. Nabotas, Gateway, hindi ko mabasa. Malabo na talaga mata ko. Nabotas gateway ng drug. Yan. Sa Metro Manila. Toby Tiangco tinuturing na smuggling protector. Naku po Totoo kaya ito? Pakinggan ho natin. Sabi ni Tato, kamukha niya yung nagbebenta ng libreng sabon. Yung libreng sabon, tapos kapag may bayad na bandang huli. Yung ba yung tinutukoy? Tinutukoy mo, madami sa amin yan dati. Oh, game! Uy, breaking news! I'm back, baby! Medyo may sakit lang, pero grabe ang mga balita ngayon. Ang balita ko na itong si Toby Tiangco ng ingay-ingay ngayon. Yan. Alam naman natin si Toby Tiangco, di ba? Kung ano-ano ang mga sinasabi. Marami, alam nyo, marami nga daw siya ebidensya, pero kumbaga parang wala naman eh. Wala tayong napapansin, wala tayong parang puro turo lang din ho, mga kababayan. Parang yung isang mayor na nababatikos o nagtampo doon sa ICI simula nung nasama yung 110 million na tennis court doon sa kanyang lugar. Ay, sali pa naman akong ICI. Diba? Sumali ng ICI. Sali pa naman ako ng ICI. Kaya lang, hindi ko expect. Kasama din pala ako doon sa investiga. Ayoko na. Sino makakahula nun? Eto si Toby Tiangco naman. Lumabas pala bilang smuggling protector noong 2022. Alam nyo, kahit noon pa si Senator Kiko Pangilinan talaga has been looking out for farmers and fishermen. Ayan nga pero... Talagang si Senador Kiko Pangilinan. Alam nyo ho, kung matatandaan nyo nung panahon ng eleksyon, bash ng bash yung mga DDS kay Senator Kiko Pangilinan. Uy, dagat naalala nyo yon? Tapos ang sinasabi ng mga DDS, yan, kagaganyan mo, wow dagat mo, hindi ka mananalo. Pero ano po ang lumabas? Lumabas po ng pang-ilan si Senator Kiko. Pero nasa top 5 ho, mga kababayan eh. No? Nasa top 5 ho si Senator Kiko Pangilinan. At sabi ko nga ho sa inyo, ako po ay sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, mga boss chief sir. Sumusuporta ako kay Pangulong Bongbong Marcos, pero yung alyansa ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi ko lahat ibinoto yon. Dahil meron ho doon mga kasama, mga kababayan, na mga politiko na alam nating mahilig mag-butterfly. Yung tipong gagamit lang, makikisali ko dito kasi malakas tong na to. Pagmumukain ko, nakakasama nila ako, kaanib nila ako. Pero pagdating na ho doon sa pagka nanalo na, lipat na. Yan nga ang nakikita ko dyan, si Tolentino. Buti hindi nanalo. Di ba? Sinama ko yung Kiko Pangilinan, ipinalit ko doon sa mga tinanggal ko doon sa alyansa. Kiko Pangilinan at Bam Aquino. At ever since naman ho mga kababayan, Kiko Pangilinan, consistent naman po sa pagtingin doon sa mga mangingisda, sa ating mga magsasaka. Hindi ho kagaya nung magpapapicture ng isang beses, picturean mo ako, magtatanim ako isang beses, tapos yun na. Yun yung tumatak na lang sa akin na proyekto nung politiko na yon. Tatanim, isa, tapos okay na, tree planting. Hindi na din yata nasundan ho. Hindi gano'n si Kiko Pangilinan. Tuloy-tuloy ho, mga kababayan. No? At kung matatandaan nyo din, Toby Tiangco ang naging campaign manager nung alyansa na merong mga issue na pinabayaan niya yung alyansa. Baka siya din yung nagpasok doon sa mga DDS na mga kandidato di ba? Sabi ni Ma'am Nen Gigi, parang si Tulfo at Villar, hindi naman maka-PBBM yun. Baka si Toby Tiangco din na nagpasok noon. Tuloy. Umado ng sobrang daming senators. Kahit si Bongo pumirma sa resolution na ito. Kaya naman pala ang ingay-ingay niya ngayon dahil tinutulig sa mga smugglers. Parang style din chabit yata itong si Toby Tiangco No?
Style Chavit Singson, mag-iingay ako, ganito, ganyan. Bakit? Kasi nasasabit. Kasi naiimbestigahan. Kasi nasasama doon sa may mga ibang interes para sa ano natin, bayan natin. 'Di ba? Conflict of interest, mga bossing. Oh. Ngayon, siguro dahil nga, eto, may mga smugglers and everything, naiimbestigahan, etc. Siyempre, siguro, iniisip sa utak ni Toby Chanko, madadamay, madadali, baka masama ako dyan, Mag-iingay ako, sirain ko na, pabagsakin ko na, yung gobyerno, pabagsakin ko na, pababain ko na yung mga ganito, ganyan. No? Para hindi na umabot sa akin at mahinto na yung mga pag-iimbestigang ganyan. No? Pwede, di ba? Kukunwari pa na para sa bayan. May isa pang tao na ganyan, si Chis Escudero. Ewan ko pero para sa akin, parang napoprotektahan siya sa flood control scandal na yun. Dali, ang tahimik ng Chis Escudero. Bakit kaya, Yung 142 billion na insertion, ang tahimik kay Chis Escudero. Isama mo pa dyan yung kaduda-duda at hindi tayo makapaniwala na ganun lang ang yaman ni Chis Escudero, 18.8 million. Isama mo na yun. Pero parang ang tahimik, Parang hindi yata masasama sa kakasuhan din, Payag kayo na hindi kasama si Chis Escudero doon sa mga makakasuhan. Payag tayo kung walang ebidensya. Pero kung merong mga ebidensya, ay dapat po kasama yan. Di ba? Ito. PBBM, please show your political will. Hindi porke kaibigan siya ni Liza Marcos, ni First Lady, maprotektahan na siya sa flood control. Dapat nga unahin yan. Siyempre, hindi din natin masisisi si Kuya. Naalala niyo mga boss chipamo, sir, yung nabati ko si Chis Escudero na nagbibigay ng white wine kay First Lady Liza Marcos. Naalala niyo yun? Di ba? Siyempre, maiisip nila yun. Hindi kaya kaibigan ng First Lady itong si Chis Escudero kaya ganyan? Hindi natin masisisi, di ba? Si Bossing, kung bakit na niya naisip yun. Kasi matunog na matunog yung kay Chis Escudero dati, pero biglang nawala ngayon at biglang tahimik na mga kababayan. Parang itong si Sabit Singson, na kaya naman pala nag-iingay ngayon, dahil tinabla ng government ang list niya sa Metro Walk. Self-interest yung mga sugalan niya doon. Yan. Kaya po nagsasama-sama, kaya po halos araw-araw, linggo-linggo nakakarinig tayo ng eto na yung the big one, eto na yung final one, eto na yung pinakamalaking rally. Nak ng putek, kapag nakita natin yung rallying sinasabi nila, ayun, iilan lang po ang sumasama, 100 lang ang sasama. Di ba? Wala na Pagod na din yung tao sa kanila. Puro kayo rally. Tapos ito, meron pa ipinapakita si Chavit Singson na meron daw meron siyang, tawag diyan? Merong mga ebidensya daw laban kay Pangulong Bongbong Marcos na pinagtagpi-tagpi niya lang naman. Nawala na dahil, ako agree ako, na gawin tong central station ng bagong subway ng Pilipinas. At yung Metro Walk. Subway. Madaming doon, madaming trabahador doon. Ganun pala gagawin doon sa Metro Walk. No, ulitin nga natin, atras natin. Kasi Metro Walk, dati pumupunta ako diyan, mga kababayan. Talagang masaya diyan sa lugar na 'yan. Meron niyang diyan, may pokeran pa sa taas niyan Tapos diyan namin pinapanood yung banda ni Mocha Uzon, no? Agree ako na gawin tong central interest yung mga sugalan niya doon. Nawala na dahil, ako agree ako na gawin tong central station ng bagong subway ng Pilipinas. Ganun pala ang gagawin doon sa Metro Walk, mga kababayan. So ayaw ni Chavit yun kasi siguro kanya yung pokeran doon sa taas. Yung Metro Walk, oo. At pag-aari ng gobyerno yan, na-sequester yan dati po, sabi ni Shiro Kansaki. Kaya mga nag-iingay mga boss chipamo, sir. Kasi maiimbestigahan sila at yung mga interest nila na pansarili ay mawawala. Mapupunta doon sa serbisyong taong bayan. Di po ba mga kababayan?
Kaya naman po, yung mga yan ay lagi naman pong mga nagrarally-rally eh.